Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat at patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kahapon po ay ating po pinag-aralan ang patungkol po sa season of life. Bakit po tayo dumadaan sa mga pagsubok o anumang mga bagay kasiyahan. So ngayong araw pong ito, nais po ng Panginoon na ituro sa atin paano natin matututunan ma-overcome itong season of life. So what can I learn from this season of life? So ito po ay makikita natin sa Deuteronomy 11 verse 2. Sabi dito, remember what you have learned about the Lord through your experience with Him. So makikita niyo po dyan sa verse na yan, sa Deuteronomy 11:2, alalahanin daw natin, isipin, di ba? Yung mga natutunan natin sa Lord, yung mga experiences natin. Lahat po tayo ay meron pong napagdaanan. Lahat po tayo ay may mga life experiences. At doon po sa experiences na yan, I hope may natututunan tayo sapagkat kung hindi po natin natututunan yung mga bagay na yan, paulit-ulit po tayong babalik at babalik po dyan. Sapagkat po ang buhay po natin, mga kapatid, mga kasama, ito po ay isa lamang pagsubok. Pagsubok, life is a test. Ito po ay preparation po natin sa ating pong eternal life o eternity. Sapagkat kung hindi po tayo pumasa po dyan, ay siguradong uulit at uulit tayo. Gusto ng Panginoon, pumasa tayo dyan. So if you pass the test, you will learn and you will grow. Magmamature ka, kapatid. So if you don't pass the test, you will just take it again and again until you learn from it. Ay marami pong mga tao ngayon, paulit-ulit na pinagdadaanan nila yung kanilang buhay niyan sapagkat hindi po sila natututo dyan. Instead na nagiging better Christian sila o magiging better naman na ng palataya sila sa Diyos, sila po ay nagiging bitter. Yan. So, wag po sana kayo pong nagsumusubaybay sa akin, patuloy po kayong maging better Christian, hindi bitter Christian. In sabi po dito sa 2 Corinthians 1:9, so we might learn to trust not in ourselves but to God. Yung reason na yan kung bakit tayo dumadaan sa test sa ating buhay, yung season ng yan, para tayo daw po ay matutong magtiwala sa Panginoon. Ano man ang laki at liit ng problema natin, matututunan natin magtiwala sa Panginoon at hindi sa ating sarili. So yan po ang una, kailangan natin matutunan yung pong ang season ng life natin o ang takbo ng buhay po natin ay tinuturuan po tayo ng Panginoon. It is just a test. Dadaan lang po yan. So what can I enjoy? Secondly, what can I enjoy from this season? Yung aking pinagdadaanan, yung aking buhay na ito. Ano yung, paano ko to may enjoy? Diba? So una, testing tayo. Ngayon naman, paano mo may enjoy to? Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:18, kapatid, give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka whether ikaw man ay nagdurugo ang puso mo, whether ikaw man ay may pinagdadaan ng mabigat. Kapatid, magpasalamat ka pa rin. Sanayin mo ang iyong sarili. Magpasalamat ka. Magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. At dahil diyan, ito daw yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Kaya nga, meron tayong tinatawag, time is life and life is short. Time is life and life is short. Maikli lang ang buhay natin, pero kung puro bitterness po ang buhay natin, unforgiveness, di ba? Dahil maraming nakasakit sa iyo, ay hindi po tayo matututo po dyan. Kaya nga sabi ng James 4:14, how do you know what your life will be tomorrow? So kung hindi natin ito mai-adapt, hindi natin ito maisa sa buhay, maaaring bukas makalawa ay huli na para sa atin. Sapagkat how will you know about your tomorrow in James 4:14? Because life is like a morning fog. O sabi sa ibang translation, is like a mist. Ito ay parang singaw lamang na kung saan nandito ngayon, bukas makalawa, o mamaya-maya lang, wala na. Ganyan po ang buhay po natin. Hindi na po lahat tayo tatanda ng ganong katanda sapagkat ang buhay po natin, hindi natin hawak. Yung kalakasan natin, hindi natin hawak. Tanging sa Diyos lamang. Kailangan lang natin matutunan. Sinabi ng Philippians 4:11, I have learned to be content whatever the circumstances. Maging kontento ka, kapatid, sapagkat ito ang nais ng Panginoon. In every circumstances, may pagkukulang man o may kasaganaan man, may kahirapan man o may kagalakan man, ikaw ay maging kontento dyan. Yan po ang gusto ng Panginoon na matutunan. You have to enjoy every now and then. Enjoy life. Diba nga? So number 3, sabi diyan, what is important in this season of life? Ano ba yung importante? Kasi maraming bagay na nagtutulak sa atin na nagmamadali tayo.
'di ba? Hindi natin alam ano yung importante. Sa panahon ng tag-init, ano ba yung importante? 'Di ba electric fan, na maninipis na damit. Sa panahon ng taglamig, ano ba ang importante? 'Di ba yung makakapal na damit? Kailangan natin ng jacket, kumot na makakapal. Ganyan din ang gusto ng Panginoon. Makita mo, mai-adapt mo yung panahon ng season na 'to. Sapagkat sinabi ng Ephesians 5:15, sabi dito, live life then with the due season of responsibility, not as those who do not know the meaning or purpose of life, but as to those who do. So ulitin ko po, no? Hindi yung itong sinasabi dito, yung due sense of responsibility, not as those who do not know the meaning and purpose of life, but as those who do. Kailangan alam mo lang para ikaw ay ready, tanggap mo talaga. Make the best use of your time despite of all the difficulties of these days. Gawin po natin kung ano yung priority. Kaya nga sabi diyan, you must priority your priority. You must prioritize your priority. Hindi yung importante, lahat kasi ng bagay importante. So choose the best or the most important things in your life. Unahin mo yun. Prioritize your priority. So ano ba yung priority natin? Sino ba sinabi ng Panginoon sa Matthew? Di ba? Matthew 6:33. Unahin mo ang iyong Panginoon. At ang lahat ng bagay na ito ay daragdag na lang sa iyo. Yung ano mo yung pangangailangan mo, idadagdag sa iyo ng Diyos yan. So ang priority natin bilang isang mananampalataya, kapatid, hindi kung ano-ano mga bagay, kung hindi ang Diyos. Diba? Unahin natin ang kaharian niya, unahin natin ang kalooban ng Panginoon, unahin natin ang Panginoon, then the rest will follow. Diba? Yun ang kailangan na matutunan po natin. Number 4, paano ba natin to mai-apply din sa ibang tao? How can I help other in my experience? Yes, mandami mo na natutunan, pero minsan hindi mo na share. Kaya yung iba, wala lang, hindi, parang dadaan lang din sila sa buhay na yun nang wala silang wisdom. Binigyan ka ng experience ng Lord, ikaw ay nagtagumpay yan sa experience mong yan, it is time for you to share naman. Kaya nga sabi ng Proverbs 3:27, whenever you are able, do good to people who needs help. Gumawa ka ng mabuti, tulungan mo sila, 'di ba? I-help mo sila, i-mentor mo sila para sila ay magkaroon din ng hope sa kanilang pong pinagdadaanan sa buhay. Tulungan lang po. Kailangan lang natin sa buhay dito ay tulungan. So marami po nagsasabi, mag-uumpisa akong tumulong, mag-uumpisa po akong mag-serve sa Lord kung ako po ay matanda na, kung ako po ay magre-retire na. So, meron naman din 'pag may kakayahan, may yaman sila, may nagsasabi rin na, "'Pag ako'y namatay, ipapamana ko 'to sa simbahan, ibibigay ko 'to kay Lord." Bakit hindi mo isipin na ngayon na hangga't malakas ka, hangga't able ka to do things, 'di ba? Bakit hindi mo subukan na mag-serve na sa Lord? Bakit hindi mo subukan magbigay na sa Lord, 'di ba? So, sa lahat ng 'yan, hindi mo na kailangan ng maghintay pa ng malaki pa yung halagang ibibigay mo sa simbahan o sa Panginoon. Kung hindi, ano man meron ka ngayon, puwedeng-puwede mo na 'tong ibigay sa Lord. Ano ba 'yan? Number 1 yung time mo. Ibigay mo na sa Lord 'yan. Ibigay mo, pagpagamit ka sa Panginoon, magpagamit ka sa iyong iglesia o sa iyong local church, 'di ba? Hindi yung mag-iintay ka ng retirement, 'di ba? So why wait? 'Di ba? Kailangan mag-serve ka na. So, the secret of happiness po mga kapatid ay hindi po yung maglikom ka ng para sa iyo at para sa pamilya mo. The great secret of happiness is serving. Bakit po? Kasi ito yung utos ng Panginoon. Loving and serving God is also loving and serving people. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. This is the second commandment of the Lord. 'Di ba? To love one another, to love other people. And if you love other people, you are His follower or you are His disciple. So, kailangan matutunan na natin yun. Hanggat ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung may bata, matanda, o 'di ba? May trabaho o wala, umpisahan mo na mag-serve in very little thing. Maging faithful ka diyan. Hallelujah. Alam mo po, pag ikaw ay nagse-serve, matuto ka open hand ka nagbibigay, 'di ba? Ito ay pinai-express mo ang iyong pagmamahal. You can give without loving, but you cannot love without giving. Ulitin ko po you can give without loving, but you cannot love without giving. Hindi ka pwedeng magmahal lang hindi ka nagbibigay, pero pwede ka magbigay na hindi ka nagmamahal. So mga kasama, mga kapatid, so sana matutunan po natin na tayo po ay itong season ng buhay po natin, may plano ng Lord para matuto tayo at magpalakasan tayo sa isa't isa.
So, learn to serve, learn to give to the Lord, learn to trust God, learn to be happy sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, and be content po sa ating pong mga pinagdadaanan sa buhay. So, I hope ito pong natapos ko po yung aking 10 minutes na sharing sa inyo. I hope ito po ay magkaroon ng encouragement sa iyo, kapatid, at tunay nga na may apply mo ito sa iyong buhay para lang sa gano'n maging payapa ang iyong buhay, magkaroon ka ng kagalakan sa Panginoon at lumago ka sa Panginoon. So maraming salamat po sa iyong pagsusubaybay at pakikinig. Tayo po'y manalangin. Sa Panginoong Hesus, aming Amang nasa langit, salamat po sa itinuro po ninyo na itong season of life na ito, Lord God. Tinuturuan mo kami maging kontento, maging joyful, Panginoon, at tunay nga, Lord God, may reason ka para maipasa namin ang mga testing na ito, Lord God, at matutunan namin na makatulong sa ibang mga tao. Salamat po dahil inyo pong tinuturo sa amin sa araw-araw, at ito po ay maging kalakasan po namin, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So God bless you all. See you po next week.